Ito kalat na ito, ha, basahin po ninyo. Ay, basahin po natin yung announcement. Oh, muling mapapakinggan, muling mapapanood, muling makakatalamitan, muling magtatapat sa lahat ng Pilipino ng kanyang pananaw, saloobin, panaginip, hinaing, pangarap at pagmamahal sa bansa. Kailan? Ngayong Linggo, Sunday, Domingo. Ay nako, abangan. Eto na, yari kayo kay PRRD. Linggo, ngayong Linggo, abangan na natin. Magsama-sama tayo, ha? Bumili na kayo ng popcorn, magkakape, sama-sama tayo. Dito sa channel natin, panuorin natin sama-sama yung Gikan sa Masa sa Linggo. Ha? Sa Linggo, bukas. Ay, hindi. Susunod. O, bukas. Oh, hindi. Ah, also, ay on sa SMNI News Channel Digital TV, TV43, SMNI Radio Television, and nationwide. Oh, screenshot nyo na yan. Diyan yung mapapanood. Also available on national and local cable, direct to home TV signal and GSAT, new media platform, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, X, simulcast on website. Oh, GMA, hindi. Coach Oli. Kasama si Coach Oli. Ayan. This is going to be exciting. Exciting ito, gikan sa masa. Saglit, Nako, kaya sabi ko sa inyo. Tandaan nyo, ha? Kahapon, binalita natin lumakas sa survey si Tatay Diggs, di ba? Yun yung time na suspended ang gikan sa masa. Hindi pa nagsasalita si PRRD, ha? Hindi pa yan nagsasalita. Pero tumaas sa survey. Sa katunayan, hindi lang tumaas, number 1 pa rin si Tatay Diggs. Eto na, abangan ninyo ang mga DDS. Galit na ang mga DDS. Gigil na, gusto nang bumalik. Ha? Kaliwat kanan, father and daughter. Sana magkaanak akong ganito, no? Di, I'm sure how proud si Tatay Digong kay VP Sara. May mga times na hindi talaga sila alam naman natin meron sila hindi pinagkasunduan, lalo na 'tong huling eleksyon dahil alam natin na talagang tinutulak ni PRRD magpresidente si Sara. At alam natin ayaw niyang tumandem siya kay Marcos. Kaya lang nagpasaway si Sara, pero at the end of the day, tatay 'to and I'm sure mahal na mahal niya si Sara. Ha? Tapos na 'yun, at alam ko nakasuporta kasi 'pag binabanatan si Sara, andiyan pa rin yung tatay. Yun yung tatay, ha? At the end of the day, meron kayong hindi kakasunduan ng anak niyo, tatay is tatay, ha? Ako nafi-feel ko yung pagkatatay ni PRRD. I'm sure he's very, very, very proud sa anak niya. Especially, kita niya na hindi kurakot yung anak niya, Talagang tunay na nagsisilbi. Oh, paano kang hindi magiging proud sa anak mong ganyan? Kaya nakakainggit para na-imagine ko, sana may anak din akong ganyan, na achiever and yet hindi kurakot, 'no? But ayoko sila sa politika. Ayan, congratulations, abangan po natin 'yan, at ikalat po natin. Sa katunayan, ito ang ating malaking chance, ang pagbabalik ng Duterte. I cannot see any hope in terms of political, Siyempre sa ibang bagay meron, but in political natin, parang wala na talaga tayong pag-asa bukod sa mga Duterte. Kasi kinain ng sistema, Halata niyo naman, 'di ba? Kayo na magsabi, and this is public knowledge. Alam na alam natin karamihan sa mga politiko natin trapo. Pera-pera, kinain ng sistema, ayaw manindigan, kung saan ang ganyan, Ba't ang Duterte kitang-kita mo hindi trapo?
Hindi sila mahilig sa mga pa-epal, hindi sila mahilig sa mga lalagay yung pangalan, meron talagang silbi. I mean, Davao. Alam naman natin kung gaano kagulo dati sa Davao at alam 'to ng mga Davaoenos and yet naayos ng mga Duterte, 'di ba? Gano'n po sila kalupit, 'no? Hindi po gano'n madali. Eh, yung iba nga, eh, 'di ba? Tingnan ninyo, tingnan niyo si Tamba, naayos ba nila yung lugar nila? Yan si Nograles, may naayos ba sa Davao? Eh, tingnan ninyo yung mga pulitikong sinusuportahan ninyo. Si Leni, naayos ba niya probinsya niya? Si Marcos, naayos ba niya yung probinsya niya? Kayo na magdesisyon, kayong humusga. Si Imee, naayos ba niya yung probinsya niya? Pero si PRRD naayos niya. Yung sa iba kayo na mag-ano. This is very exciting. Excited na ako maglinggo. Abangan natin 'yan. Lahat po tayo sama-sama, sabay-sabay. Ikalat po natin 'yan nang mayanig sila. Kasi baka iibahin na naman nila istorya. Ang ganda-ganda na example na ito. Kasi nga palagay ko yang patungkol diyan sa loto ay ginagamit lang pang diversion. Maganda 'tong nilabas ni Sarah kasi ibinabalik niya tayo sa totoong issue. Ano yung totoong issue? Yung patuloy pa rin ang pagpipirma. Patuloy pa rin ang pagbili ng pirma. Iyaan ang main issue ngayon, huwag tayong papaligaw. Sigurado ako sa Monday, pag counter punch ng Kamara, aalisin ang issue sa dito sa People's Initiative o Tamba Initiative. Yang aalisin sa pirma-pirma. Jeyan Nene, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Kaya good, patuloy nating babantayan. Ito pa. Basahin natin 'to. Judith, sabi niya, truth, no one can put a good man down. Tatay Digong Duterte lang sa kalam, correct. Deka, buti na lang may competent tayong pinuno like Duterte. Yan, Janet, Nicolasar ba? Kanina daw, meron daw rally. Yan, oo nga. Sa Davao. Ito, actually, na-picturean ko yan na-screenshot ko. Na-screenshot ko yan. May rally. Davaoenos are not for sale. Davaoenos are not for sale. Ayan, may rally sa Davao ngayon. Ito sabi, nagsasagawa ng kilos protesta ang mga taga Davao City para kondinahin ang umano'y panunuhol para sa makokolekta na pirma para sa People's Initiative upang amyendahan ang 1987 Constitution. Tanong, Nograles, involved ka ba dyan? Pinangalanan ka ni Pulong. Tigil-tigilan mo yung pagpapapirma dyan, Nograles. Tinigil mo na ba? Nagtatanong lang tayo. Kasi sinabi ni Pulong, nagpapapirma ka. Ngayon, tuloy-tuloy naman daw. Hininto mo na ba ang pagpapapirma dyan, Nograles? Nako. Tama to, suportahan natin yan. Buti pumapalag ang mga Davaoenos. Eto hamon ko. Sa mga city, kung asan kayong city, mag-organize kayo dyan. Gayahin nyo tong sa Davao. Davaoenos are not for sale. Halimbawa, taga Manila ka, maglagay ka ng sign. Kumpulin nyo, kung meron kayong kakilalang mayor, vice mayor, we encourage. Huwag kayong magpaduling sa 2 million na kapalit ng pirma dyan sa siyudad nyo. Tuldukan nyo ito. Ilagay ninyo. Kung kayo'y taga Manila, ilagay ninyo. Kung ikaw ay pusyal ng Manila, Manileños are not for sale. Kung ikaw ay taga Alabang, Alabangeños, ano man tawag doon? Ba't napunta tayo sa Alabangeños are not for sale. Lagay nyo. Para ngayon, tinutuldukan nyo.
Ibig sabihin, alam ng taong bayan, yung mga public official, yung mga politiko ng iyong bayan, hindi nasisilaw ng 2,000,000 o hindi kasabwat kayo diyan. Bakit Davao lang ang gumagawa nito? Maganda 'tong ginagawa ng Davao, ba't sila lang? Anong nangyayari sa inyo? Sige na ha, pa-encourage ko ha, i-send niyo sa'kin, lalabas ko rito. Oh, kahit kayo nasa ibang bansa, halimbawa, ah, mga Pilipino dito sa Hong Kong are not for sale. Oh, lalabas niyo ha, para alam kahit walang pirmahan sa inyong lugar, 'wag na kayong magpapirma kasi may kalalagyan kayo dito. Hmm. Sabi dito, Coach Oli, kindly check the mayor of Negros Oriental. Ay, pero dahil may kapalit sa DILG, di ibinigay ang pwesto sa vice mayor sa kapamilya niya. Ito ba yung kila Tebes? Ako si Oknoy. Mga congressman, ang daming budget pero yung pera sa driver's license card wala, puro papel na lang. Kaya nga. Oh, doon sa mga paalala, sa mga hindi ko pa po subscribers, subscribe po kayo ha. At hit the notification bell para lagi akong dumadaan sa inyo. Sabi ni Janet, 13 barangay ang sumali sa Davao. Iba hindi naman natin. Hindi, maganda yung ginawa ng Davao. Hindi ko sinasabing masama. Kaya nga gayahin natin eh. Bakit Davao lang? Oh, sana kayo diyan sa inyo, paano rin kayo. Sabi dito, kahit na nga nagtatampo kami taga Davao kay Tatay Digong dahil inuna pa niyang lugar paganda for the Lakadesa po para maayos pa rin ang Davao dahil kay Sara. Oy, pahiram mo sa amin. Pambira naman, joke ko. Pahiram mo sa amin ng Duterte. Para hindi lang Davao maayos. Kasi kahit Davao ang maayos, magulo naman ang Pilipinas, wala din kwenta. Pahiram si Tatay Digong. Kahit nga, sabi dito, kahit nga Luzon, pinaganda ni Tatay Digong, kahit thank you lang sana sabihin kay PRRD dahil dami niyang nagawa, especially sa Luzon. No one can defeat Tatay Digong. Tama. Ang laki talaga ng nagawa ni alam mo, dumaan lang tayo sa pandemic eh. Ha? Kung hindi tayo dumaan sa pandemic, asenso na asenso tayo kay Tatay Digong. At sinuwerte rin tayo. Kasi kung hindi si Tatay Digong, isipin nyo ha, kung yung administrasyon ngayon tayo tinamaan ng pandemic, tapos tayo. Ngayon nga lang hirap na hirap tayo, eh, walang pandemic, lalo pa nung panahon ng pandemic.